Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Isasama na natin yung kasi yung po yung sinasabi sa atin, which is okay lang naman po yan, it's a compliment. So ang ating pong pag-uusapan ngayon mga kababayan, since September 21, yung mga progressive group, mga anti-Marcos ay patuloy po nilang ginugunita yung sinasabi nilang dark days nila, no? For 51 years, dark days pa rin nila yan. No, parang laging guni-gunita, parang lalo nilang sinasaktan ang kanilang damdamin. Pinaiiyak nila yung kanilang damdamin. Maski na hindi naman na sila nabuhay nung time na yun. Maski na daw yung sinasabi nilang mga players that time ay mga nasa 6 feet below the ground na, baka sila yung mga abu-abu na. Dahil ang September 21 daw po ay ang anniversary ng kanilang martial law. Martial law nung mga pasaway. So di po ba ito may magandang balita po, no, na nilabas ng isang stream media. Pero matutuwa kayo lalo na yung mga pro Marcos supporters, ito. Pero ito muna yung dark days nila, no. Siyempre, nabalitaan nyo na yan. Sila ay gumagawa ng EPG, no? Diba, dami nilang pera. Tapos magrereklamo, ang mahal nito, walang ayuda. Pero pag gagawa ng mga EPG, yung susunugin lang nila, biruin mo, pinagkagastusan, tapos susunugin, sisirain. Diba, mga hinayupak. Ibig sabihin, may mga pondo. O sino ngayon ang mga bayaran? Di po ba? Kita nyo na. So dito, isang Solon ang nagsasabi nito sa Manila Bulletin. Lagman urge Pinoys to look back at dark days of martial law. Alam po namin yan. Alam na namin ang istorya ng martial law kasi nabuksan po yung other side of the coin na lagi nating sinasabi. Nung panahon ninyo, ang lagi nyong pinapakita ay yung side A. Sa plaka o sa tape, may side B. Diba? Kaya nga may bandang side A, sila yon mahusay na banda. Pero may side B. Lumabas po yung laman ng side B, contradicting the content of side A. Pinatotohanan na kaya ganito lumabas ang martial law because of those are some people who are so hard-headed, no, na mga pasaway, kaya naibagsak ito, and the threat of anarchy and the threat of communists to topple the democratic country, no, o democratic government of the country. So, ayaw mangyari yun ng Pangulong Ferdinand Marcos. Anong ginawa niya? It is on the Constitution. Nakita nila ito, inaprubahan ng Congress. Boom! Bumagsak ang martial law. At dumami po ang lumabas ng mga kwento, lalo nang nung mga lolo natin, about the goodness that martial law has brought to us. Even yung inyong number 1 senator sa Senado, si Lobin, si Idol Lobin, di ba? Sinabi niya, martial law save the Philippines from communists. Di ba? Ba't niyo binabati ko si Robin? Batikusin niyo yung number 1 senator nasaktan ng inyong damdamin. We cannot move forward together without looking back. Nek-nek mo. Kaya nga may kasabihan we will forgive, but we will never forget. But we will move forward. Because we know the history, but we cannot dwell on that history. If you will dwell always to that history, you can never go 1 step forward. You are always 10 step backwards. Because ang sama ng loob mo, gusto mong maghiganti, gusto mong lagi na lang nega, at gusto mong yan ang laging i-impart sa mga kabataan to the future generations. What have you done right now to this? Sinasabi ni Rizal na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Hindi po. Hindi na ako naniniwala ngayon dyan. Kasi tingnan nyo ang mga ugali ng kabataang ito, na lalong kasapi ng mga progressive group na ito. Di ba? Hindi silang pag-asa ng bayan. Wala. Sino? Iba. Baka nga, dami na nga dyan yung mga dual citizenship. Di ba? Tingnan nyo na lang ang sports natin. Sino nagre-represent?
100% Pinoy ba? Hindi. Kasi yung mga purong Pinoy ay nandun sa kalsada. Mga interes ng ibang tao, grupo ang isinusulong, kaya hindi umuusad sa kaunlaran ang bansa natin. Yung inaasahan nating pag-asa ng bayan ay hindi pala mga pag-asa ng bayan because may mga taong ganito na ang gusto ay patuloy na masadlak tayo sa paggunita ng sinasabi nilang dark days. Saan nila yon? Pero may nabubulag sila. Kaya kayo mga kabataan, mabulag kayo kung gusto nyo ng progresibong bansa, progresibong pamumuhay. Yes, don't forget, but you have to move on. Di po ba, hindi na lang palagi na lang sisigaw kayo dyan. Pag hindi nyo makuha ang gusto nyo, sigaw sa kalsada, labanan ng gobyerno. Di po ba? Ito ang sabi ni Lagman, the Filipinos' memory of this darkest era in our history must be perpetuated to repel any attempt of repetition. Kailan pa ba? Paano marirepeat yan? Kung may gagawa nga niyan nauuna na kayong nandyan sa kalsada Di po ba? Kung mauulit man yan, it's because talagang talamak na. We cannot move forward together without looking back because it's your fault. Lagi niyong pinangangalandakan. So that's why these people doesn't wanna move forward because they are stuck in that years. No? Para kayong yung barado na. Kayo yung bumara sa pag-unlad. Imbis na umusad tayo, kayo yung nandoon pumipigil sa kaunlaran ng bansa. Di po ba? Puro kayo commemorate, puro kayo ganito. Pero anong ginawa nyo para umunlad ang bansa? Wala. Self-interest, mga kababayan. Eto pa, sabi dyan sa Philstar Global, Bishops, remember rights victim on martial law anniversary. Ito pa tong mga na to. Ibang kaparian. Alam nyo na kung anong ginawa nung ang rhyme ay kasalanan. Di po ba? Sabi nitong nandito, never again we remember in our prayers the victims of martial law. We also pray that this darkest period in our history may never be repeated. Pare-pareho na niya. Every year, kino-commemorate ninyo. Ang tanong, every year, ano ang nagawa nyo sa bansa natin? Anong magandang bagay ang naidulot nyo na para umunlad ang bansa natin? Eto, yung nagsalita kanina, si Lagman. Eto, balita sa Inquirer.net. Lagman, Rus, zero funding for martial law museum. Buti nga sa inyo. Buti nga sa inyo. Bakit nyo ngayon kukunin yung funding ng martial law museum ninyo sa current administration? Bakit hindi nyo yung ginawa nung ang panahon ay yung mga nakaupong leader ninyo? Diba? Si Panot, ba't hindi nyo yung pinondohan? Kaalyado nyo yon. Anong nakita niya na bakit hindi niya pinondohan ito? Bakit nung panahon nung nanay niya, hindi nyo na hiniling yan? Diba? Ibig sabihin, gagaguhin nyo ang Pangulong Marcos Jr. na popondohan niya yan? Di ba? Hindi naman gago. Hindi naman traidor ang Pangulong Bongbong Marcos even though natahitahimik yan. Palagay nyo ba lahat na lang oo-ohan niya? Hindi It will always remember. Sakit din sa kanya yan. Kala nyo walang pakiramdam ang Pangulo? Kala nyo non-empathic yan? Gunggong pala kayo Sabihin nyo nga anong maidudulot na kabutihan yan sa ating bansa. Sasabihin nyo, hindi maaalala ang martial law. Putang ina. Every year, pinapaalala nyo nga yan Kailangan pa bang magtayo ng museum dyan? O ako naman magsasabi sa inyo, kaysa yung pondo ibigay dyan sa martial law museum ninyo, ipang-ayuda na lang natin. O di ba? Kasi kayo, ganyan kayo Kung may proyekto ang gobyerno, ano sasabihin nyo? Hindi ipang-ayuda nyo na lang. Di gawin natin, i-reverse natin. Ibalik natin sa kanila yung lagi nilang sinasabi. Ipang-ayuda na lang yan. Mas marami pang mahalagang proyekto kaysa dyan. Hindi na kinakailangan yan. Dapat nga dyan i-repel pa yung kung anong mayroong batas dyan Etong sabi niya Lagman said that it's ironic that Human Rights Violation Victims Memorial Museum, Library and Compendium, which is mandated by Republic Act number 10368 or the Human Rights Victim
Reparation and Recognition Act of 2013. Tingnan nyo, 2013. Sino na ang presidente niyan? Bakit hindi kayo nanghingi ng pondo kay Panut? Di po ba? Wala daw pondo nitong 2024. Yehey! Walang pondo! Bakit kayo hingi ng pondo? Mahalaga ba yan? Nek-nek ninyo. Bakit ko alalahanin pa yan? Alam ko na yan. Bakit pa ako maglalagay dyan ng museum? Anong importansya ang binigay ng mga yan? Yan yung mga nanggulo. Sila yung gustong magtapol sa legitimate democracy government ng bansa. Ang gusto nila, sila ang mamuno. Ang gusto nila, gawing komunista ang bansa. Never mind, nek-nek ninyo. Gago na lang ang OOO dyan. Sa totoo lang, mga kababayan, gago na lang ang OOO dyan. O ito ang latest, September 21. Malaking dagok po to sa mga gonggong na mga sabi nilang dark days nila. O ito po, magandang balita sa mga Marcoses. Ulat ng Philstar Global. Sandigan affirms dismissal of forfeiture case versus Ferdinand Marcos Sr. and Imelda Marcos. The Sandigan Bayan has upheld its earlier decision dismissing another forfeiture case filed by the PCGG against the late dictator Ferdinand Marcos Sr., his widow Imelda, and their cronies. No? Yun daw yung cronies, yung mga malalapit, mga parang mga tauhan, kaibigan ni Pangulong FM Sr. The PCGG on July 28, 1987 sought to recover in favor of the government properties and financial assets suspected to have been illegally acquired by the Marcos through dummies and business associates during the martial law era. In a 5-page resolution promulgated on August 11 pa pala ito. Pero very sinister naman tong naglabas ng balita itong Philstar. Inilabas kung kailan yung anniversary daw ng dark days nung mga ungas. Ng aasar. The Anti-Graft Court's 5th Division said the PCGG failed to raise new meritorious, no? Wala daw maipakitang another clear evidence or merit argument. Wala eh. In its motion for reconsideration, ibig sabihin, MR na ito. Yung una, talo sila. Nag-MR sila. O, sabi ng Sandigan Bayan, wala kayong bagong meritorious argument. It has been decided. Alam na namin yan. Kumbaga, wala silang pinakitang bagong ebidensya o whatever. Wala. So, na-confirm, no? Talo ang PCGG. Dismiss ang forfeiture case. That would warrant a reversal of Sandigan Bayan's February 21 decision. Very good. Ito po sabi ng 5th Division. Quote, an examination of the records of the case reveals that the arguments raised by the plaintiff in the present motion are the very same issues already discussed and passed upon by the court in the assailed decision. Wala. Kasi mga kababayan, ano yung pinapakita nilang mga ebidensya? Photocopy. Kumbaga sa atin ang tawag ay Xerox copy ng original. Tama ba yun? Nasaan yung original? Walay. Oh. Ayun po yung nabasa ko eh. Ito pa, for failure of the plaintiff to convince the court of the cogency of their position and finding no new matters or persuasive grounds, tingnan nyo, persuasive, hindi nila ma-persuade yung nasa 5th Division. To merit a reconsideration of its earlier decision, the court finds no convincing reason to depart from it. Kasi mga kababayan, FYI lang, yung PCGG na yan, that is the executive number 1 na ginawa nung nanay nilang Coricong to go after daw sa yaman ng Marcoses. Remember, gaano kayaman ang Marcoses? Watch the video sa dulo nito, no, i-include ko, no. Ito po yung clip nung documentary video ni Mel Chanco, in-interview po si Madam Imelda Marcos about their wealth. Yung sabi niya,
it can save the world. Yung mga bills, yung mga pera doon, yung isang lading lang. Billions of dollars, ayun ang inaantay ko mga kababayan. 10 years ago yon. Ngayon sana, kung yung mga asset na yun ay naka-frozen, sana i-unfreeze nyo na. Para magkatotoo na yung sinasabi ni Madam Imelda na it can save the world. The world need that money now because what's going on, kung totoo man yun, kayo pong nakapanood nun, the complete video is about 45 minutes. No, nasa Facebook po. O i-Google search nyo, lalabas po yan. One bill of lading, yung lading lang, o whatever document, yung certification. And there's a foreigner there that's reading that one. And sabi niya nga, can I have it? No. Diba, nasaan yung assets na yon? Sa akin pong pagmamarites, sabi nila, naka-freeze kasi yan. O, sino nagpi-freeze? O kung sino man, Pangulong Bongbong, Madam Imelda, pwede ba? Nasaan na yung Marcos Wealth? Kung ayan man yung Marcos Wealth na ipinunta ni Madam Imelda sa Senate noon, nung Senate President pa, yung tatay ni Coco Pimentel, na hindi sila pumayag na pabuksan iyon. Tingnan nyo yung kagaguhan nila. Gusto nang tumulong ng Marcoses. Ayan din ang sinabi ni FM Senior kay Dol Laurel na kanyang mensahe na that I'm willing to give percentage of my wealth to the government. Pero hindi siya kinausap ni Cory Aquino, si Dol Laurel. It can save the Philippine nation. Pero ano nangyari? Kung totoo man, ito hindi ko sinasabing totoo, may nagsasabi daw na sinabi daw nung nanay nila na original lutang na I want the Filipino people to suffer so they can always remember Marcos. Tingnan nyo, hindi po interest ng tao ang gusto nila, kundi ang interest lang nila makapag-revenge and their group. Hanggang ngayon, itong PCGG, Marcos nang nakaupo, hindi pa rin niya tinatanggal. Because Marcos Jr. believes on justice. Bayaan nyo sila dyan. Biruin mo, Marcos na nakaupo, patuloy pa rin ang PCGG. O, justice yan. Walang pinapaboran. Di sana kung umupo si Bongbong Marcos, una niya nang tinanggal yan, i-abolish na yan kasi it's just an EO. Pwede ko nang i-reverse yan. It's not even a law. It's just an EO. Pwede mong i-reverse yan. Pero hindi niya ginagawa. Di ba? Para wala pong masabi itong mga ano daw ng mga dark days nila. No, alam nyo na yung sinasabi ko. Nandiyan po kung magkano po yung sinasabi diyan. Billion eh. Oh? Aside from the recovery of assets and properties, PCGG also sought 50 billion pesos in damages and 1 billion in legal fees. My God. Pero nyo sisingilin ng Marcoses ng billion para sa legal fees lang nila? Ibinabayaran naman kayo ng gobyerno, Di po ba? Yung mga ganggong. The Sandigan has dismissed several wealth forfeiture cases against the Marcoses family and their cronies, citing insufficiency of evidence. Tingnan nyo, gawa-gawa kasi. Sinabi nilang nagnakaw ang Marcoses. Ulitin ko, panoorin nyo yung documentary na yon. Sinabi ni Madam Imelda, hindi kami ang magnanakaw. Kami ang ninakawan. Ayaw maniwala ng mga biktima daw ng martial law sa katong mga self-interest people, no? Na feeling nila biktima sila. Kailangan nila ng pera. Yung pala kailangan nyo, monetary. Ibig sabihin, mga mukha kayong pera. Di ba? Among the dismissed case were civil case number 002, 007, 008, and 0034 which sought to recover suspected ill-gotten wealth amounting to 200 billion pesos, 267.371 million, and 1.052 billion and 102 billion respectively. Walang nakuha. Panoorin nyo po, no? So yan po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.